Ang pagbagsak ni Adam. Ang kwentong ito, kailangan mo ng sobrang katalinuhan para maintindihan ang lahat ng nangyayari sa mundo. Dahil dito nakasalalay ang iyong kaligtasan, maililigtas ka ng iyong katalinuhan. Tingnan muna natin ang kwento ni Noe para makuha natin ang kwento ni Adan. Genesis Kabanata 9. Versikulo 20. Si Noe, isang tao sa lupa, ay nagpatuloy sa pagtatanim ng ubasan. Nang makainom siya ng alak nito, nalasing siya at nakahiga ng walang takip sa loob ng kanyang tolda. Si Ham, ang ama ni Kanaan, ay nakita ang kanyang ama na hubot-hubad at sinabi sa kanyang dalawang kapatid na lalaki sa labas. Ngunit kumuha sina Sem at Japhet ng isang damit at inilagay sa kanilang mga balikat, saka sila naglakad patalikod at tinakpan ang hubad na katawan ng kanilang ama. Napalingon ang kanilang mga mukha upang hindi nila makitang hubot-hubad ang kanilang ama. Ang paksang ito ay nagsasalita tungkol sa kahubaran ni Noe. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa talata 24 nang magising si Noe mula sa kanyang kalasingan at malaman kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak, sinabi niya, sumpain si Kanaan. Siya ang magiging pinakamababa sa mga alipin sa kanyang mga kapatid. Dito, si Kanaan, na anak ni Ham, ay isinumpa. Tingnan natin ang kwento ni Adan sa Genesis, Kabanata 3 talata 6, nang makita ng babae na ang bunga sa puno ay mabuti sa pagkain at nakalulugod sa mata, at kanais-nais din para sa pagkakaroon ng karunungan, kumuha siya at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawa, nakasama niya, at kinain niya iyon. Nang magkagayoy nadilat ang mga mata nilang dalawa, at kanilang napagtantong sila'y hubad, kaya't sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa ng mga panakip para sa kanilang sarili. Ito ay parehong kwento ni Noe, kailangan mong matalino ang bahaging ito ng paksa, kwento ni Adam na sumasaklaw doon kahubaran at karunungan. Ikinuwento ni Noe ang kanyang kalasingan at nagtatakip ng kanyang kahubaran. Ang bunsong anak ni Noe ay nakipagtalik sa kanyang ina, kaya nga Kanaan isunumpa. Kaya masasabi nating nakipagtalik si Adam sa kanyang anak. Kailangan nating pumunta sa kwento ni Lot. Upang patunayan niyon, Genesis Kabanata 19 versikulo 32, painumin natin ng alak ang ating ama at pagkatapos ay matulog sa kanya at panatilihin ang ating pamilya sa pamamagitan ng ating ama. Ang kwentong ito ay katulad ng pagkalasing at pagtulog ni Noe. Ang kanilang ama ay uminom ng alak at ang panganay na anak na babae ay pumasok at sinipingan siya. Hindi niya ito namalayan kung kailan siya nakahiga o kapag siya ay bumangon. Kinabukasan, sinabi ng nakatatandang anak na babae sa nakababata, kagabi ay natulog ako sa aking ama. Painumin natin siyang muli ng alak ngayong gabi, at pumasok ka at matulog sa kanya, upang mapanatili natin ang linya ng ating pamilya sa pamamagitan ng ating ama. Sa gayo'y pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon, at ang nakababatang anak na babae ay pumasok at sumiping sa kanya. Muli ay hindi niya ito namalayan kung kailan siya nakahiga o kapag siya ay bumangon. Napakalinaw ng sinasabi, ang makipagtalik ang anak kanyang mga magulang, ito ang mortal na kasalanan na hindi mapapatawad, at ito ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ngayon tingnang mabuti ang kwento at gamitin ang iyong katalinuhan. Ang kwento ni Adam ay inulit muli ni Noe. At ang kwento ni Noe ay inulit muli ni Lot. Tingnan natin kung sila lang ba ang nakaligtas sa kwento. Si Noe nakaligtas sa baha, at si Lot, sila lang ang nakaligtas sa nuclear attack sa Sodoma at Gomora. Kay Adan din. Sila ang kaligtas sa kanilang panahon. Hindi mo ba matanggap na mali ang itinuturo nila sa mga tao simula pa lang? Tanggapin mo na lang kahit mali ang turo. Tunghayan natin ang kwento ng ahas. Kasalanan ba ang itinuturo doon? Medyo masalimuot ang kwento dito, kailangan ng iyong katalinuhan dahil pinagsasama nila ang karunungan at kahubaran, pero ito ang paraan para masukat ang katalinuhan ng mga tao, para iligtas kanilang mga sarili, na makuha ang karunungan tulad ng Panginoon. Genesis Kabanata 3, ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mababangis na hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan. Sinabi ng babae sa ahas, maaari kaming kumain ng bunga mula sa mga punong kahoy sa hardin. Tatlo, ngunit sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, at huwag ninyong hawakan yun.
o mamamatay ka. Tiyak na hindi ka mamamatay, ang sabi ng serpiente sa babae. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kumain kayo mula roon ay madidilat ang inyong mga mata, at kayo ay magiging katulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sinasabi dito na kamatayan, hindi kasalanan, alam nila kung ano ang mabuti at masama. Ang kwentong ito ay nagpapatuloy sa tipan ni Noe. Sa Genesis Kabanata 9. Pagkatapos ay binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, na sinasabi sa kanila, magpalaanakin kayo at dumami at punuin ang lupa. Ang langit, sa bawat nilalang na gumagalaw sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat, sila ay ibinigay sa iyong mga kamay. Ang lahat ng nabubuhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa iyo. Kung paanong ibinigay ko sa iyo ang mga berding halaman, ibinibigay ko ngayon sa iyo ang lahat. Ngunit hindi ka dapat kumain ng karne na mayroon pa ring dugo. Sa kwento dito pinagbawalan silang kumain ng karne. Nainulit ang utos ni Adan na kung kakain ka sa puno ay mamamatay ka. Ngunit itinuro sa kanila ng ahas na hindi sila mamamatay, kundi magkakaroon ng karunungan tulad ng sa Diyos. Verse 5, at dahil sa iyong buhay na dugo ay tiyak na hihingi ako ng pagtutuos. Hihingi ako ng accounting sa bawat hayop. At mula sa bawat tao, din, hihingi ako ng accounting para sa buhay ng ibang tao. Sinumang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng mga tao ay ibubuhos ang kanilang dugo, sapagkat ayon sa larawan ng Diyos ginawa ng Diyos ang sangkatauhan. Dito sinabi na buhay mo ang kabayaran. Mamatay ka. Dito ang karni ibinigay ay bird and fish lamang mga lumipad tulad ng manok mga itik. Sinasabi niya na huwag kumain ng karne, so ibang mga hayop sinsabi niya na karne. Pero ang turo ng karamihan pwede kainin basta hugasan wala ng dugo. Saan dito ang sinasabi na hugasan mo muna alisan ng dugo na nakasulat? Wala namang sinasabi hugasan at alisan ng dugo, kundi sarili nilang isip. Gumagawa sila ng sarili nilang version, sa tingin mo matutuwa ang Diyos dyan sa mga turo ninyo. Sinasabi na huwag kainin pero pinipilit nyo pwede basta hugasan lang. At sa verse 7 tingnan mo mabuti inulit-uli ang sinsabi sa Genesis 1 binasbasan si Noe at kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, magsilang ng sagana sa lupa at magpakarami doon. At ang Diyos ay nagsalita kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa iyo, at sa iyong binhi pagkatapos mo. At sa bawat nilalang na may buhay na kasama mo, sa mga ibon, sa mga baka, at sa bawat hayop sa lupa na kasama mo, mula sa lahat ng lumalabas sa sasakyan, hanggang sa lahat ng hayop sa lupa. At aking itatatag ang aking tipan sa iyo, o ang lahat ng laman ay mahihiwalay pa sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni magkakaroon pa ng baha upang sirain ang lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan na aking ginagawa sa pagitan ko at ninyo, at ng bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo, sa mga salinlahi na walang hanggan. Aking inilalagay ang aking busog sa ulap, at ito ay magiging isang tanda ng isang tipan sa pagitan ko at ng lupa. At ito ay mangyayari kapag ako ay nagdala ng isang ulap sa ibabaw ng lupa, na ang busog ay makikita sa ulap. At aking aalalahanin ang aking tipan, na nasa pagitan ko at ninyo, at ng bawat nilalang na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging baha upang lipulin ang lahat ng laman. At ang busog ay malalagay sa alapaap, at titingnan ko ito, upang aking maalaala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat buhay na nilalang ng lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan, na aking itinatag sa pagitan ko at ng lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Ito ang aklat ng buhay, nakarecord lahat mga pangyayari sa nakaligtas sa mundo. Hanapin mo ang katotohanan kasi nakasalalay ang iyong kaligtasan. Kung gusto mong mapasama ka sa aklat ng buhay, responsibilidad mo ang iyong kaligtasan. Para makaligtas ka makukuha mo sa puno ng karunungan at kayang gamutin din ang lahat mong sakit sa katawan. Magandang araw po sa inyong lahat, ito ang lahi ni Adapa ng mga eskriba, ang nagsasabi sa inyo na iligtas mo ang inyong mga sarili. Good luck sa lahat! Ang video na ito ay hindi layunin na palitan ang iyong paniniwala, wala po akong intensyon kontrahin ang mga relihiyon. Ito ay sarili ko lang na pananaliksik para madagdagan pa ang aking kaalaman sa Biblia. Maraming salamat po.